final and executory ho yung desisyon. Kaya sabi nga ho sa kasabihan, be true and be honest, be kind. Maging totoo ka na hindi ka qualified kumandidato. Halimbawa lang manalo. Kahit mahirap paniwala ang mananalo, pero halimbawa na, paano ho mauupo? Ang ibig kong sabihin ng perpetual disqualification, habang buhay, na hindi ka po pwedeng manungkulang sa gobyerno. Gobyerno, bawal ho. Kaya po ito po yung disqualification nung kay Abergas na pagpapatunay na talaga naman pong hindi qualified at walang karapatang kumandidato. Hindi ho kaya sagutin ito. Kaya ho, doon sa meeting sa Bonifacio, ang sagot ho niya, nagago at saka yung ibo. Vice Mayor ho, ang kandidato ni Mayor Elan. Kung mananalo pala ito, at hindi naman din mauupo, ano ho ang mapupunta doon sa... Sino mauupo? Yun, nadinig nun. Si Mayor Elan din, kaya ho, pasensya na kayo, talaga ala kayong pupuntahan, alam ho kayong pupuntahan. Huwag nang sagutin yung kanilang paninira, pangako, dahil waste of time, nonsense. Kasi po, ala namang kalaban si Ninya. Disqualified ho. Tandaan niyo ho yung sasabihin ko. Huwag niyo na ho itaga sa bato dahil linya ho nung congressman vlogger yon. Kaya ho, sisiguruhin ko sa inyo, disqualified. May pinangako pala at meron namang sinagot, tingin ko ho, wala naman tayong problema doon sa mayor, hindi na kailangan sagutin. Hindi na kailangan pansinin dahil hindi naman din nila nasagot yung kanilang kaso na ito ho ay may rape case at may habla at sentensyado si Ginoong Abergas doon sa ombudsman ng perpetual disqualification sa kanyang mga kaso. At yun po, umakyat ng Court of Appeal. Nagkaroon din po ng sentensya sa Court of Appeal. Ganun din po, nagkaroon po ng desisyon sa Supreme Court. Kaya po, ang kailangan dito, dokumento rin kung sasagutin. Ito po yung desisyon ng Supreme Court at saka po yung Third Division kay Ginoong Geminiano Abergas alias Jimmy na yung kanyang kaso considered closed and terminated. Final and executory ho yung desisyon. Kaya sabi nga ho sa kasabihan, be true and be honest, be kind. Maging totoo ka na hindi ka qualified kumandidato. Halimbawa lang manalo. Kahit mahirap paniwala ang mananalo, pero halimbawa na, paano ho mauupo? Ang ibig kong sabihin ng perpetual disqualification, habang buhay, na hindi ka po pwedeng manungkulang sa gobyerno. So, even magtrabaho ka ng assistant manager, janitor, pag sa gobyerno, bawal ho. Kaya po ito po yung disqualification nung kay Abergas na pagpapatunay na talaga naman pong hindi qualified at walang karapatang kumandidato. Hindi ho kaya sagutin ito. Kaya ho, doon sa meeting sa Bonifacio, ang sagot ho niya, nagago at saka yung ugok. Ganun ho. Pero, wala hong dokumento kahit sa RTC, sa MTC, o kahit sa barangay man lang. Kailangan pag ang ating ebidensya ay dokumento nanggaling sa husgado, ang pangkontrahuton o pangsagot, ebidensya rin o dokumento na galing sa Supreme Court or Court of Appeal na pagpapatunay na ikaw ay naabsuelto o walang kaso o ikaw ay hindi nagkaroon ng ganitong sentensya. Kaya po, kailangan bilang mayor, obligado ko ho at trabaho ko na ipaalam sa inyo kung sino-sino at kung ano yung pagkatao ng mga kandidato. Pero hindi ho ito paninira, kundi dokumentado. Sa website ho ito ng Ombudsman, website ng Supreme Court, website ng Court of Appeal. Kaya doon po lang malalaman natin na yung dokumento
talagang hindi kayang sagutin yung mga desisyon. Ito po, mapakadali namang intindihin. Grave misconduct is hereby dismissed from the service. Nagtatrabaho ho siya sa DNR noon, na-dismiss sa serbisyo with cancellation of eligibility for teacher benefits, perpetual disqualification from holding public office, and bar from taking civil service examination. Ito ho, kailangan kung magiging matapat yung kalaban niya, dito na lang ho tayo mag-usap kung totoo ba ito o hindi. At kung hindi totoo, bukas magre-resign na ako. Ibibigay na ho natin sa kanila. Kasi ho, kailangan dokumentado yung ating pinag-uusapan at hindi ho kailangan yung mga pangako. Dahil dito po, yung ating pagkatao ang babasahin ng mga kasamahan natin at kababayan natin. Yung sinasabi mo, ginagawa mo, yung record mo, dito ho natin ibabase kung sino yung kandidato at kung ano na ang history ng kanyang pamilya at kung ano ho yung kanyang magagawa at iko-contribute dun sa bayan. Kung ganyan pa lang, ngayon pa lang, hindi na niya masagot, hindi na niya maipakita yung kanyang dokumento para po dito sa ganitong kaso. Sa madalit salita, ngayon pa lang, niluloko na kayo. Ngayon pa lang, hindi na nagsasabi ng totoo. Vice Mayor ho, ang kandidato ni Mayor Elan. Kung mananalo pala ito, at hindi naman din maupo, ano ho ang mapupunta doon sa... Sino maupo? Yun, nadinig nun. Si Mayor Elan din. Kaya ho, pasensya na kayo. Talaga ala kayong pupuntahan. Ala ho kayong pipilian. Mga kabarangay sa magpapalayo, yung katotohanan lamang po ang ating pinag-uusapan. At si Mayor Elan naman po, 15 taon na halos ninyong pinagkatiwalaan at na tinulungan niyo po si Mayor Puroy din, Ate Kim naman din. Ito naman po, pagkakataon naman ni Ninya. Maraming salamat po sa barangay magpapalayok sa mga tulong, sa mga nagdanyo. Ulitin ko po, huwag nang sagutin yung kanilang paninira, pangako, dahil waste of time, nonsense. Kasi po, ala namang kalaban si Ninya. Disqualified ho. Tandaan niyo ho yung sasabihin ko. Huwag niyo na ho itaga sa bato dahil linya ho ng congressman vlogger yon. Kaya ho, sisiguruhin ko sa inyo, disqualified. Wala hong pupuntahan dahil hindi kayang baliin ng anumang pangatwiran o dahilan yung desisyon ng Supreme Court. At hindi po ito biro-biro. Pinakamataas na Suprema, pinakamataas na korte sa buong Pilipinas.